So eto mga sangkay, ewan ko na lang kung hindi pa rin pumatauhan ngayon yung mga taga-suporta ni Martin Romualdez. Ngayon mga sangkay, yung tono kasi ng pananalita ni dating Speaker Martin Romualdez, tila baga, no, dahan-dahan na pong nilalaglag ang ating presidente na si PBBM. Okay, so ito na mga sangkay. Tingnan po natin itong balita kasi nga po ay putok na putok po itong information ngayon tungkol kay Romualdez. Isang statement ngayon ang gumugulong mga sangkay, no, na malinaw na patungo po yung turo kay PBBM. Ngayon kasi na nagkakaroon na po ng pitikan tungkol po dito sa mga corrupt. Lalong-lalo na po itong si Zaldico, dadalhin na po sa Pilipinas. Nagkakaroon na po ng panic itong mga ito na mga involved. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na, kaya naman ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so diretso po tayo mga sangkay. Ito po ang ganap ngayon. Itong si Romualdez kasi ay may pasabog. Dito mamimili na po yung mga loyalista ni PBBM. Okay? Yung mga loyalista ni PBBM, kanino kayo papanig? Kay Romualdez o kay PBBM? Kasi sa statement na to, malinaw ang direksyon kung kanino ang sisi. Tinuturo po ngayon ni Romualdez mga sangkay ang sinasabing kumbaga nagmaniobra, kumbaga nililihis po mga sangkay ang kung anumang totoo. Sabi dito, nasa ehekutibo ang command responsibility. Iginiit ni dating House Speaker na mas angkop na hanapin sa executive branch ang command responsibility pagdating sa kontrobersyal sa national budget. Paliwanag ng kongresista, mayroong actual supervision, operational control at implementation ang ehekutibo para kumpara sa legislative na deliberation at appropriation ang constitutional role. Malinaw mga sangkay kung sinong tinutumbok. May mga iba nagsasabi na DPWH daw po ang sinasabi dito. Guys, imahinasyon na lang po yan. Okay, let's say, DPWH. Pero kanino under ang DPWH? Di ba kay PBBM? Di ba? Di ba sa ehekutibo po yan, mga sangkay? So, hindi niya mapangalanan pa ngayon. Pero tingin ko dito, kapag nasa kote na po ito, kapag ginipit na po ito, kasi mukhang binibitawan na po ngayon ni PBBM eh. Parang ito na yung tamang panahon para talagang namang bitawan si Martin Romualdez eh. Kaya ganito po ang nangyayari mga sangkay. Sabi po niya dito, it's clear that real corruption does not happen at the level of general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. Sabi po niya dito mga sangkay. Kanya-kanyang palusot na eh, no? Kapag kaya nga lang mga sangkay, malabo pa din, malabong malusutan to. Kahit na anong paliwanag, may ebidensya mga sangkay nandun po sa ombudsman eh. May ebidensya ang ombudsman eh. Mga nagsasabing walang ebidensya, mayroon. Nasa ombudsman nga po eh. Sa tingin nyo, mag-iimbento ng kaso po yung mga yan? Hindi. Buti nga po itong si Remulla, may bayag na kaya po niyang, kumbaga, magsalita laban po dito kay Romualdez sa kabila po ng katotohanan na ito po ay pinsan na malapit kay PBBM. Diba mga sangkay? So dito mamimili po yung mga loyalista. Kanino kayo papanig? Kay Romualdez o kay PBBM?
Ganun lang po kasimple. Yung mga, hindi loyalista ni Ferdinand E. Marcos kasi ako, loyalista po ako ni Ferdinand E. Marcos. Pero ako po, sa, sa, sa present time, mga sangkay, ako po ay taga-suporta ng pamahalaan ni PBBM. Pero kung tatanungin ako, loyalista po ako ni Ferdinand E. Marcos. Okay? Kahit si Boss Mike, ganun din po yun, mga sangkay. Kaya nga po, yung mga katulad namin na mga taga-suporta ng Marcos administration, mga sangkay, bagamat taga-suporta kami ng admin, pero bumabatikos kami kahit na sino pang mga kakampi ng administrasyon, basta nakikita po namin na may mali. Hindi po kasi kami panatiko. Okay, hindi kami panatiko. Kahit may magalit sa amin, kahit magalit pang kung sino dyan, wala kaming pakialam dyan eh. Okay, wala kaming pakialam. Basta dito lang tayo. Ito yung totoo para sa amin eh. Okay, kaya nga, kami mga sangkay, naniniwala kami na ang sumira po talaga sa unit team, si Martin Romualdez. Siya po talaga yun, mga sangkay. Winasak po talaga. So itong nangyayari ngayon, minsan mapapaisip ka rin na tama yung sinabi ni Sara Duterte, di ba? Na yung budget ay dumadaan daw po kay Martin Romualdez at kay itong kay Zaldico. At ngayon, mga sangkay, di ba, lumalabas na mukhang ganun nga po ang nangyari. No, mukhang totoo nga po yung yung pinagsasasabi noon ni Sara Duterte, mga sangkay. At ngayon, masyado pong na-announce sila ngayon, na-shake sila ngayon kasi talagang nayayanig ang kampo nila. Kasi sinabi na po ng ombudsman, di ba? Ipinapa-freeze ng ombudsman sa AMLAC ang kayamanan po ni Martin Romualdez. So, papaano na lamang po papatakbuhin ngayon ni Romualdez ang kanyang opisina? Di ba kung ipa-freeze lahat po ng account na mayroon si Romualdez? So, sa bagay, sabi pa nga po ng mga naririnig ko, kaya namang lusutan yan eh. Pag mga kagaya po nila. Sabi dito mga sangkay, Congress, ito yung sinasabi ng mga ibang mga BBM loyalist na DPWH naman daw yung binabanata ni Romualdez. Congress does not build flood control projects, does not conduct procurement, does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. Tama naman po siya dito, mga sangkay. Tama naman po siya dito. Pero kayang maniubrahin kasi. 'Di ba? Kaya nga po, mga sangkay, 'di ba, ang cycle, sinabi na po ito ni PBBM, ang cycle po, mga sangkay, ng korupsyon na ito mula po sa contractor, DPWH, Congress. 'Di ba? Apat nga po 'yan eh. Contractor, DPWH, mga congressman, tapos may ilang mga senador. 'Di ba, mga sangkay? Ganun po ang ikot ng korupsyon na ito pagdating po sa mga proyekto. And I believe hindi lamang po ito sa flood control. Okay? Maging sa iba pa mga proyekto, mga sangkay. So dito delikado po ang kalagayan ni Martin Romualdez. Pero ayun na nga po, dahan-dahan na pong tinuturo ni Romualdez yung ihikotibo. At kayo, mga BBM loyalist, mamili na lang kayo. Kanino ba kayo kakampi? Ito yung tanong ko kay Romualdez o kay PBBM? Kasi ako naniniwala, ang dulo nito ituturo talaga ni Romualdez si PBBM. Gaya ng ginawa ni Zaldico. But ako, naniniwala ko, mga sangkay, na walang kinalaman dito si PBBM. Bakit? Hindi siya magpapaimbestiga kung may kinalaman siya. Tatakpan pa nga po niya yan. Diba? Hindi niya ipapahuli o hindi niya dala dito si Zaldico kung may kinalaman siya. Okay? Naipaliwanag na po yan ni Isko Moreno and I hope na naiintindihan po natin yon. Ngayon, ano po ang inyong opinion? Comment down below.
Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.